So, para naman sa example natin sa while loop. So, ito yung magiging instruction. So, access control system, only even ID numbers are allowed. Enter 0 to exit. So, ang ini-input natin dito is even number lang. So, 2, 4. So, yung ID, ina-accept lang niya is even number. Yan. Kapag naglagay ka ng add number, sasabihin niya, access denied, add IDs are not allowed. So, paano nga ba yon? Una, meron tayong variable na ID number dito at ang data type niya is int kasi nga numbers yung ginagamit natin. Then we do have yung cout natin dito for instruction sa user natin na ang system na ito is for access control system and only even ID numbers are allowed. And then enter 0 to exit. So instruction natin to, kapag niran natin yung program, ito yung lilitaw na instruction. Ayan siya. So for printing lang siya. Then we do have yung sa user input natin na part, ito siya. So magpapa-enter tayo ng ID number. And whatever number yung ilagay ng user natin dito, for example 4, papasok siya sa ID number natin. Then ang trabaho ng ID number natin is to keep yung user input na yon, whatever it is. Okay? So ang trabaho ng while loop natin is to check kung yung number ba na yon ay hindi siya zero or hindi siya empty. At i-check niya rin kung even number or hindi even or odd number yung nilalagay natin. So mapapansin nyo, meron tayong logical operator dito. Ang meaning po niyan ay N. So kumbaga, ang unang condition is i-check kung hindi ba zero yung number na nilagay. And titignan din ng while loop natin kung number na nilagay ay even number ba or odd number. So paano ba yung computation nito? So dito meron tayong calculator. Let's say for example, ang nilagay ni user is 4. So yung 4 na yan malalagay sa ID number. So ang mangyayari, ID number modulo 2 is equal to 0. So ang gagawin na yun natin is 4 modulo 2 is equal to 0. So kapag 0 yan, sabi nga pag nag-equal tayo sa 0, ibig sabihin even number yon. Pero kapag for example 3 ang nilagay ng user dito, yung 3 na yon mapupunta dito sa ID number natin and then ang ID number natin will be evaluated. Sabihin niya 3 modulo by 2 is equals to 1. So kung 1 yan, ibig sabihin dito false na yung condition na to. So ID number modulo 2 is not equal to 0 kasi 1 nga yung naging value natin. So mangyayari, alam ng program natin ngayon na add number siya. So let's say 4 muna yan. So kapag 4 ang nilagay ng user natin, ang magiging value nito ay 4. And dito din, ang magiging value nito ay 4. So ibig sabihin, itong first condition natin, hindi siya true. Okay? I mean, true siya kasi not equal sa 0. So 4 kasi yan. So pupunta tayo sa pangalawang condition which is ito and then makikita natin na even number yan. So kapag even number, bibigay natin sa kanya na access granted for ID, yung laman ng ID number natin which is yung 4, then magpapa-enter ulit tayo ng ID number. Then ikikip ulit natin yon sa ID number natin. So yan yung nangyayari kanina. So papakita ko lang ulit. So kapag nilagay natin ay 4 or let's say 6. Okay, so yung 6 na yan, mapupunta siya kay ID number. Yan, so 6 ngayon to. So meron tayong dalawang condition. Ang una, check kung yung ID number natin may laman ba siya or wala. So in this case, merong laman yung ID number na 6. So okay na to. So pupunta tayo sa susunod na condition which is yung checking if even or odd number siya.
So since 6 yan, obviously, even number siya kapag nag-enter tayo, access granted for ID number 6. So eto yan. Access granted for ID number 6. Bakit 6? Kasi ID number yung tinawag natin dito. Then, pupunta tayo dito, enter your ID, which is eto ulit. So kapag nag-input ka ng 7, okay, mapupunta siya dito sa ID number and then babalik siya dito, mapapalitan ito ng 7. Yan. So kung 7 yan, ika-calculate natin siya. 7 modulo by 2 is equal to 1. So ibig sabihin, odd number siya. So kung odd number yan, ipapakita natin itong access deny. Odd IDs are not allowed. So ito siya. So kapag in-enter natin, yan, access denied, odd IDs are not allowed. So paano nga ba? So, meron kang dalawang condition sa while. Ito sila. Ito yung first condition na chine-check kung meron bang laman yung ID number. So, yung condition na yan, pumupunta siya dito. If ID number is equals to 0, system exited manually. So, i-run natin yung program natin. Yan. So, ilagay natin yung 0. So, mapapansin nyo, system exited manually. Bakit? Kasi po, etong part na ito naging true siya. So 0 kasi yung in-input ng user sa ID number. So naka-equal to 0 tayo. Ngayon, for example, naging false ito. Meron nilagay na number which is yung 7. So magmo-move tayo sa pangalawang condition. So dito magka-calculate siya. Kapag na-calculate, nakita na odd number siya, mapupunta tayo sa else if. So ito yon, ID number modulo by 2 is not equal to 0. Bakit is not equal to 0? Kasi kapag kinalculate mo ang odd number, 1 po yung magiging value. So since hindi siya 0, not equal to 0, sasabihin natin access denied, odd IDs are not allowed. So yan po yung logic ng while condition natin dito for checking para sa mga even numbers na ID. So kumbaga, ang while loop natin is a form of looping din na nagpapatuloy kapag namimit natin yung condition natin sa while loop, which is yung number ay hindi dapat 0 at dapat even number yung mga numbers para makapag-enter tayo continuous ng mga IDs. So let's say for example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So continuous yan hanggang odd numbers, hanggang even numbers yung nai-input natin.